Bible on Psalms 19, verse 14. Praise the Lord. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Yes. So ang ating buhay, bago tayo magsisimula sa ating ginagawa, always start with meditation. Always start in our mind. Always start in our thoughts. Laging sisimula sa isip natin. Kaya napaka-importante ang ating isip ay lagi itong magabayan. Lagi itong mabigyan ng direksyon. Para hindi ito malihis. Hindi ito mapunta sa maling direksyon. Kaya sinabi diyan, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Kasi itong meditation kasi natin, pag ang ating isip, ang ating pagmuni-muni ay wasto, tama, nagabayan ng saktong direksyon, gagawa din tayo ng isakto. Gagawa din tayo ng tama sa mata ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat meron kasing tinatawag na effect or outcome. Pag tama yung meditation natin, tama yung nagagawa natin, so ano ang pakinabang sa atin? Lalo't na pag tayo ay meron ng hihilingin, pag tayo ay humihingi na sa Diyos. Basahin natin. Psalms 5:1 hanggang 2. Praise the Lord. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God, for unto thee will I pray. Yes. So, isa itong tinatawag na parabagang matawag nating qualification or requirement or matatawag nating basihan na pag tayo ay mag-pray sa ating Panginoong Diyos at hihingi ng anumang gusto nating hihingiin, kinakailangan ng ating meditation should be acceptable. At dahil dito, yan ay kinukonsider ng Diyos. Ganon ang Diyos sensitive. Ganon ang Diyos matawag nating accurate. Ultimo yung iniisip natin, kinukonsider ng Diyos. Yung minumuni-muni natin, kinukonsider ng Diyos yan. Iniisip pa lang natin, kinukonsider ng Diyos yan. Kaya napakahalaga yung ating meditation na talagang magabayan para maging acceptable. Para panahon na tayo ay hihiling na, mag-pray na tayo, hihingi na tayo sa Diyos. Tiyak, meron tayong kasagutan. Basahin po natin. Psalm 66:18 hanggang 20. Praise the Lord. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. But verily, God hath heard me. He has attended to the voice of my prayer. Blessed be God, which hath not turned away my prayer, nor his mercy from me. Yes. Kaya pala ang ating meditation, kinakailangan maging acceptable. Kasi mamaya magme-meditate tayo ng masama sa ating isip, papunta yan sa ating puso. E di ang mangyari ngayon yan, hindi na tayo pakinggan. Kaya sinabi dyan, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. But verily God hath heard me. He hath attended to the voice of my prayer. Blessed be God, which hath not turned away my prayer, nor his mercy from me. So, ibig sabihin yan, pag yung ating meditation, acceptable, yung ating puso, acceptable, isip, paghihingi tayo sa ating Panginoong Diyos, then, hindi niya ito i-deny,
hindi niya ito i-drop, hindi niya ito i-cancel, kundi papakinggan ito ng ating Panginoong Diyos. He will attend the voice of our prayer. He will not turn away our prayer. Hindi niya tatalikdan ang ating mga dalangin. Praise the Lord. Kasi importante kasi. Kaya minsan, nakipag-fellowship ako sa kapatid ni Brother RJ, yung pastora at saka pastor, yung husband. Sabi ko, anong sinakyan niyo papunta dito at lalo't na sa mission ninyo kasi pumupunta pala kayo dyan sa Ula. Wala, commute lang kami, pastor. Sabi ko, makinig kayo. Ang buhay ko noon, hindi ako nag-ask ng sasakyan sa ministry ko. Ilang taon akong nagtiis, walang sasakyan ang aking ministry. And I never asked God for that. Pero dumating ang panahon, pinukpok ako ng Diyos para hihingi sa Kanya. Subalit nung ako ay nagpakumbaba at humingi nga sa Kanya, yun ang naging daan. Binigay ng Diyos yung aking kahilingan. Hanggang natuto na akong humingi sa Diyos sa anumang pangangailangan ng aking ministry. It doesn't matter how much it will cost. It doesn't matter how hard or difficult to acquire. Pag hiningi mo yan sa Diyos, igagrant niya yan. Ibibigay niya yan. Kasi yan ang pangako ng Diyos. Pag bumunga yung ating ministry, ask anything and He will be given. Bibigay niya yan. So, kung hihingi pala tayo sa Diyos para magkaroon ng lunas ang ating mga hinaharap sa buhay, sa pamilya, kahit sa pamilya mo, sa personal mo na buhay mo, maraming mga challenges. Nung nag-aaral pa yung mga anak ko, ngayon patapos na sila ng high school, kolehiyo na sila. Okay lang yung high school, magkano lang yung tuition. Pag kolehiyo na nila, nagpili na sila ng kanilang mga kurso. Challenge. So, hingi na naman. Ginawa namin magpamilya, nag-holding hands kami sa sala. Sabi namin ng mag-asawa, May, we have heard from other families. May mga trabaho sila, pero nung nag-college na yung mga anak nila, nagkakandarapa sila sa paggastusin ng iba. Hindi pinaaral, yung isa pinauna, yung iba naman nag-working student para lang makasustain. So, ibig sabihin yan, it is not a joke to send children in college. Mag-holding hands tayo, mag-pray tayo. Kung will ni Jesus makatapos yung mga anak natin sa kolehiyo, then He will provide our financial. Pray kami, Lord Jesus. Hingi. Hindi mo lang maisip, hindi mo lang kayang isipin na nakatapos na yung tatlo. Isa na lang. Praise the Lord. O kaya hingi tayo. So kung hihingi pala tayo, kailangan yung meditation natin maging acceptable. Kung hihingi pala tayo, kinakailangan let us not regard iniquity in our heart para sigurado may katugunan talaga. Dito sa Bible, baka sabihin mo, hindi na kailangan yan, Pastor Chit. Kahit makasalanan, kahit sino pang tao dito na marumi, paghihingi sa Diyos, ibibigay ng Diyos yan. No. Dito sa Bible, God is so particular. Masyadong particular ang Diyos sa mga prayers ng mga tao. Meron siyang dinideny, meron siyang hindi pinapakinggan, meron din siyang pinapakinggan. Basahin natin. Genesis 4 hanggang 5. Praise the Lord. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. Tingnan mo. Sa dalawa na nag-offer. Ito kasing prayer, this is like an offering, sacrifice unto the Lord.
in order to be blessed, in order to be heard, in order to be accepted. Dito, may dalawa dito na magkapatid. Ang isa, tinanggap. Ang isa, hindi tinanggap. Bakit? Kasi yung classification ng kanilang offering, doon binasihan ng Diyos. Yung isa, nag-offer talagang fat, talagang first fruit, talagang specified talaga na first class. Tinanggap. Yung isa naman, basta pumulot na lang siya ng mga bunga ng kanyang mga tanim dyan, walang classification, kahit may bulok, kahit mayroong hindi maganda, hala, sige, offer. O ibig sabihin yan, hindi tinugon ng Diyos. Why? Because it was not acceptable. Hindi katanggap-tanggap. So spiritually, ganon din sa buhay natin. Sa ating pag-pray sa Panginoon, see to it, our meditation, our heart should not regard iniquity. Mas acceptable dyan sa harapan ng Diyos. So sa atin pa, merong mga prayers na hindi dinidinig ng Diyos. Meron ding mga prayers na dinidinig ng Diyos. So tingnan natin anong klaseng approach na ginawa ng tao sa pag-pray sa Diyos. Basa pa. Proverbs 15:8. Praise the Lord. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is His delight. See, makita mo yung matatawag nating how God deal with the prayers of people. Pag ang prayer mo wicked, ibig sabihin yan, wala kang sanctification, wala kang purification, wala kang paghahanda. Ikaw nga, pagharap ka sa hari, maligo ka muna, magpabango ka, magdamit ka ng maayos. Baka ano yung hingiin mo sa hari, dahil naasungutan siya sa iyo, nababahuan siya sa iyo, baka magalit pa siya sa iyo. So ano pa kaya kung sa Diyos? He is holy, He is righteous, He is perfect. Kinakailangan pag lumapit tayo sa Diyos, even the meditation of our heart, even the word of our mouth should be acceptable unto the Lord. Maghanda tayo. Hindi kay nandiyan ka sa wickedness, pray ka kaagad sa Panginoon. Abomination yan sa kanyang paningin. Abomination, karumal-dumal. Abomination, dulumtanan. Abomination, kasuklam-suklam. So how could God hear it? Hindi yan. Kaya maging katulad yan kay Cain na hindi talaga dininig ng Diyos. Ano pa? Basa, Proverbs 15:29. Praise the Lord. The Lord is far from the wicked, but He heareth the prayer of the righteous. Yan. Malayo ang Diyos sa mga wicked. Malayo ang Diyos sa mga disobedient. Malayo ang Diyos sa mga ungodly. Malayo ang Diyos sa mga hindi naniniwala sa Kanya. Malayo ang Diyos sa mga tao na ayaw kumikilala sa Kanyang kautusan. Kaya nga there was a time dito sa Bible na mayroong sinabi si Jesus, "Why do you call me Lord, Lord, and do not obey what I say?" Bakit nyo ako tinatawag Panginoon, Panginoon, hindi nyo naman ginagawa ang aking sinasabi? O, di ba? Kaya pag ikaw ay dumadalangin sa Diyos, tapos hindi ka naman nakikinig sa Kanyang batas, hindi ka naman sumusunod, malayo ka sa Diyos. Basahin natin yan. Proverbs 28 verse 9. Praise the Lord. He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Iyan. Ayaw mong makinig sa kanyang batas, ayaw mong maniwala sa kanyang utos, ayaw mong makinig sa kanyang mga tuntunin, kahit yung dalangin mo, maging abomination yan sa harapan ng Diyos. So it's not an easy, it's not a joke to approach God. You should behave yourself, you should prepare yourself, paghandaan mo talaga yan, because He is King of kings. He is Lord of lords. He is holy.
Kailangan tayo sa Kanya. Stand in awe of Him and sin not. Tumayo tayo sa Kanya na may takot at huwag kang gagawa ng mali sa Kanyang presensya. Kahit pa anong position mo mag-pray, you might be kneeling down, you might be raising up your hands 1 hour, 2 hours, 3 hours. You might be walking by your knees, going to the altar. It doesn't matter. Hindi tinitingnan ng Diyos ang posisyon ng iyong katawan. Paano ka mag-pray, paano ka mag-sacrifice. Ano ang tinitingnan ng Diyos? Basahin natin. Isaiah 1:15. Praise the Lord. And when ye spread forth your hands, I will hide my eyes from you. Yea, when you make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. Yan. Wala kang sanctification. Wala kang paglilinis sa mga kamay mo. Yung kamay mo puno ng dugo. Ibig sabihin yan, you are a murderer. Ibig sabihin yan, you are sinner in the eyes of God. Transgressing the statutes and the commandments of God. You are bloody man. Kahit tataas ka pa ng mga kamay mo, kahit mag-pray ka pa ng maraming prayers, maraming beses, I will not hear. Hindi ko ikaw papakinggan. So, sino palang pinapakinggan ng Diyos? At sino pala ang hindi pinapakinggan? Basa. John 9:31. Praise the Lord. Now, we know that God heareth not sinners, but if any man be a worshipper of God and doeth His will, him He heareth. Yan. Yan ang tandaan natin. Hindi. Alam natin na ang Diyos hindi nakikinig sa mga lumalapas tangan. Subalit sino man ang naging tagapagsamba sa Diyos at gumagawa sa Kanyang kalooban, siya ang pinapakinggan. O yan, ganun ka-importante. So, hindi porke sinabi ni Jesus, ask anything and it will be given to you. Hindi porke nagsabi si Jesus, wala na tayong preparasyon, wala na tayong sanctification, wala na tayong paghahanda. No. Kailangan natin ang paghahanda. We should be worthy. Kailangan maging worthy tayo sa Kanyang presensya para maging katanggap-tanggap tayo sa Kanyang presensya. Alam nyo, yung last portion ng verse kanina, my strength and my redeemer. Ibig sabihin yan, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon to be redeemed. Makuha tayo sa ating kasalanan, kadiliman, kasamaan, lahat para baguhin tayo ng Diyos. Gagawa na tayo ng tama at mabuti. At kung sakaling magdalangin man tayo sa Kanya, hindi tulad noon na hindi tayo pinapakinggan. Papakinggan na tayo ng Diyos. Kaya, to God be the glory for this redemption, for this guidance na dumating sa buhay natin. And this is the way, ito yung naging daan na tayo ay hindi bibiguin sa ating mga dalangin. Basahin natin yung last verse, Titus 2:14. Praise the Lord, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. Yan, yun. Ibinigay niya ang Kanyang sarili para tayo matubos sa lahat ng ating mga kasamaan, kasalanan. Nilinis niya tayo para sa Kanya, para maging peculiar people tayo, zealous of good works. Yan na yung buhay natin. To God be the glory. Being changed from sin to righteousness, from darkness to light. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Our life is being kinuha from the horrible pit, from the miry clay, at dinala niya tayo sa stable foundation. Tinayo tayo ng matibay. Kaya, salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Just pray for His
favor, for His blessing, for His guidance. Lalo't na sa ating hinaharap ngayon, mga challenges sa buhay. Let us pray, pray, pray. And this will be granted. Ibigay ito ng Diyos. Ano mang hingiin natin sa Kanya na ating hinaharap sa buhay. Pray lang tayo. Siya yung manguna, siya yung mag-open sa mga close na mga oportunidad, bubuksan niya yan. Siya yung magbibigay ng bunga sa ating mga gawain, hindi maging in vain, para kang nagtanim tapos wala namang bunga, sayang yung pagod mo. Pero pag pabungahin niya ng Diyos, masaya ka. Hindi masayang yung mga pagod mo. Kaya i-pray natin na magbunga yung ating mga nabisitahan sa mga ministers ng Diyos saan mang dako, sa Pilipinas, sa labas man ng bansa. Magbunga ito at manatili sila hanggang sa pagbalik ni Kristo. At anumang mga pangailangan na nakikita natin, if it is necessary for them to put up a sanctuary or a church para makapagpatuloy sila, let's ask the Lord for this favor. So God be willing, bukas magbisita kami sa Katindo to find a way na makapasok tayo sa Katindo, makapag-operate tayo doon ng church. So, pray natin kay Lord Jesus, may mag-donate ng lupa. Pray natin kay Lord Jesus, may budget tayong pagkukunan para matayuan doon ng simbahan. Meron na tayong pastor na willing mag-pioneering. It is no other than Pastor Francis Bayog. Kasi lugar yan ng asawa niya, acquainted na niya yung kanilang kultura at lagi na siyang pumupunta dyan. Kaya to God be the glory. I-pray natin ang ating mga lakad sa mission, dito man sa Pilipinas, sa labas man ng bansa. God will bless the work of the ministry. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.